Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 8, Huwebes, para sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon. At mula po dito sa Hoover Dam, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 11 verses 4 to 13. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos, diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Chemos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ipinapagawa niya ang kanyang mga dambana, ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito ay nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa ibang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At hatid ko po mula dito sa Hoover Dam, dito po sa pagitan ng Nevada at Arizona, ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Maganda rin po sa halimbawa na pangyayari kay Solomon dahil sa kanyang mga asawa, napakarami niyang asawa, at kasama na dyan ng mga ibang lahi na may kanya-kanyang mga sinasambang Diyos-Diyosan. At sabi nga po, napilit siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa kanila din mga Diyos-Diyosan. Kumbaga mula sa ibang mga kultura, sa ibang mga paniniwala, ay nakalimutan ni Solomon na maging tapat sa Panginoon na nagluklok sa kanya, nagligtas sa kanilang bayan. Maganda rin paalala po ito para sa atin lahat, lalo na sa mga kababayan natin, mga Pilipino na nangingibang bansa, mga nagtatrabaho. Sana po ay hindi ma-compromise ang ating pong pananampalataya na palitan natin dahil lamang sa kagustuhan natin na mamuhay sa ibang bansa, sa ibang lahi, ay yung iba po ay talagang nagpapasakop at nag-iiba din ang kanilang pananampalataya. Sana po ay mapanindigan natin. Ito po rin kasi ay maituturing na isang misyon ng bawat Pilipino, saan man dako sila maparoon, ay patuloy na ibahagi ang mabuting balita, patuloy na ibigay at ituro din, hindi man pinipilit, pero isabuhay natin sa pamamagitan kasi ng pagsasabuhay ng mga ating pananampalataya, saan mang bansa tayo naroroon, ay doon tayo mas nagiging mga misyonero. Doon tayo mas nakakapaghatid ng mabuting balita. Kaya nawa, ano man ang maging estado po ninyo, maging estado natin sa buhay, saan mang bansa tayo mapunta, manatili tayong tapat sa ating Panginoon, na nananatili din naman tapat sa kabila ng ating po mga pagkukulang, kasalanan at kahinaan. Hindi niya tayo pinababayaan, maraming pagpapala ang binibigay sa atin. Ang inihiling lang sa atin ng Diyos ay maging tapat sa ating ugnayan sa Kanya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.